Isa ka rin ba dun sa mga napapasobra ng pahinga tapos nagigilty din kasi feeling mo napakadaming oras na nasayang? O kaya man, isa ka rin ba dun sa mga nagga-grind ng todo-todo na to the point na hindi na nagpapahinga kasi feeling nila mas marami silang magagawa kapag ganun yung ginawa nila? Isa ako dun sa mga tao na workaholic na hindi pinapriority yung pagpapahinga. Pero mula nung nalaman ko tong mga to, naintindihan ko na kung bakit mo kailangan talaga magpahinga and paano magpahinga efficiently and guilt-free. Kaya pagyari ng video na to, malalaman mo kung paano magpahinga talaga ng efficiently and guilt-free. Kaya simulan na natin to. Marami pa rin talaga sa atin yung feeling nila kasalanan yung magpahinga. So, isa na ako dun. And baka isa ka rin dun. Ang akala kasi ng karamihan is mas marami tayong magagawa once na hindi tayo nagpapahinga kasi mas marami oras na nagtatrabaho tayo. Pero ang totoo talaga is kabaliktaran yung nangyayari dahil habang patagal ng patagal, bumababa yung efficiency natin sa paggawa ng mga bagay na ginagawa natin. Kaya hindi ka dapat mag-guilty na magpahinga kasi strategically mo naman siyang gagawin eh. Kumbaga, you're working smarter kapag meron kang tamang sistema ng pagpapahinga. Sabi nga ni Mark Black, sometimes the most productive thing you can do is relax. Kaya please, magpahinga ka naman. Nagsimula to sa concept ng Pomodoro, which is kapag 30 minutes yung work mo or yung study mo, magpapahinga ka ng around 5 minutes. And then kapag 50 minutes naman yung work mo, nasa 10 minutes naman yung rest mo. Pero ang problema, hindi kasi magkakaparehas ng intensity ng work sa bawat oras. So for example, walang iniwan yan kapag tumakbo tayo and nag-jogging. So pwede tayo mag-jogging ng 30 minutes and konti lang yung pahingang kailangan natin. Unlike yung sa sprint, kapag nag-sprint tayo, mas matagal tayo makarecover kasi talagang in full force natin yan eh. So ganun din sa pag-aaral or pag-work. Magkakaiba ng intensity. Kaya hindi natin pwedeng ibase doon sa duration ng mismong work natin. Siguro narinig nyo na yung mga sinasabing efficient na rest. For example, yung mga pag-inom ng tubig, paghinga ng malalim, something like that. And wag ka daw mag-TikTok, mag-Facebook, or manood ng kahit ano kasi hindi napapahinga yung mata mo. Tama naman yun. Pero meron kasi tayong two common types ng fatigue. First na dyan is yung cognitive strain and yung pangalawa is yung cognitive overload. Karaniwan nangyayari yung cognitive strain kapag nag-figure out tayo ng mga bagay-bagay. For example, is yung math problems, accountancy problems, or kahit ano pa man yan na nag-figure out tayo tapos hindi natin sila ma-figure out. Sa mga gantong instances, pwede tayong gumamit ng mga TikTok, ng mga entertainment natin. Pero dapat strategically pa rin. Kailangan mag-timer tayo kasi minsan napapasarap tayo eh. Tapos minsan, yung katamaran natin, nagdi-disguise siya as pagod. Kaya iniisip natin, ay napapagod ako, magti-TikTok ako. Kailangan ma-distinguish natin kung ano yung katamaran sa totoong pagod talaga. Ang purpose ng panonood doon sa entertainment is para ma-break yung thoughts mo about dun sa ginagawa mo kasi na-frustrate ka nga eh. Kapag nakulong ka pa rin dun sa frustration loop na yun, para ka lang din kasing hindi nagpapahinga. So bali dun sa pangalawang mental fatigue, which is yung cognitive overload, ibang usapan na yun. Ito kasi yung times na information overload na tayo or sobrang pagod na yung utak natin sa sobrang dami na ng inputs natin. Kaya hindi magandang idea na magdagdag pa tayo ng another input such as entertainment. Merong mas efficient way para magpahinga kapag ganitong klaseng fatigue na yung nararanasan mo. First is change your environment and daydream. So ang gagawin mo lang dito is lalabas ka lang sa kahit saan or kahit mag-change ka lang ng environment mo talaga. Pumunta ka sa kusina, pumunta ka sa sala nyo, sa terrace nyo, or totaling sa labas talaga. And then titig ka lang sa malayo. Ideally sa malayo, 20 feet above. Kasi kapag sa malayo nakapahinga talaga yung mata natin. And then hayaan mo lang yung thoughts mo na lumabas kahit ano pa man yan. Basta ang mahalaga dito, wala kang phone or distractions. Pag naiba kasi yung environment mo, parang nagkakaroon ng reset yung mismong utak mo. And then kapag nagde-daydream ka naman, nagiging active yung tinatawag nating DMN, which is default mode network. So in simple terms, kapag nag-iisip kasi tayo, linear. So for example, ang sinasagutan natin is math. Kapag math yung sinasagutan natin, math lang yung focus natin. Math lang yung nasa isip natin. Pero once na naging active yung ating DMN, sobrang random na nung mga pumapasok sa isip mo. To the point na may isip mo yung kinain mo kagabi or yung meme na pinanood mo kanina. Completely random siya. And sa state na to, totoong nakakapagpahinga yung utak natin. Unlike kapag input pa rin tayo yung input ng entertainment. Second is light walk na may konting nature exposure if possible. Para lang tong sa nauna, pero mas powerful to kasi gumagalaw na tayo and nagkakaroon tayo ng better blood flow na papasok sa brain natin. Lastly ay yung pinakamaganda talagang gawin, which is yung power nap. Ideally 10 to 20 minutes, kaya
for me personally, nag-alarm ako ng 25 minutes para meron akong extrang 5 minutes kasi hindi naman talaga tayo makakatulog agad pag kumikit tayo. Hindi pa tayo makakatulog agad nun. So bakit hindi 1 hour? So dito nagkakamali yung karamihan. Akala nila mas mahaba yung tulog mo, mas okay. Pero once na lumagpas na tayo ng 30 minutes sa tulog, may posibilidad na makapasok tayo dun sa tinatawag na deep sleep. And dito sa stage ng tulog natin na to, dito yung time na kapag nagising tayo, sobrang sakit sa ulo. Ito yung mananapa ka na lang kapag merong gumising sa'yo. Ako personally, ang ginagawa kong workflow is nag-a-alarm ako ng isang 1 hour and 30 minutes and isang 30 minutes. Ang purpose ng 30 minutes ay para reminder ko siya na i-check yung sarili ko kung okay pa ba ako. And then kapag na-feel ko na parang okay pa naman ako, so mag-a-alarm lang ulit ako ng isa pang 30 minutes hanggang sa tumunog na yung ika 1 hour and 30 minutes ko. This time automatically dapat tatayo ako and magpapahinga ako. And then yung way ko ng pagpapahinga is katulad lang din ng mga binanggit ko kanina para ma-maximize ko yung oras sa efficient na pahinga. Sa duration naman ng pahinga, pag feeling kong lutong-luto yung utak ko, mag-alarm ako ng isang 15 minutes and mag-alarm din ako ng isang 30 minutes. Regardless kung naka 30 minutes ako or naka 1 hour or naka 1 hour and 30 minutes ako, basta pag feeling kong lutong-luto yung utak ko, 15 minutes and 30 minutes. Kapag feeling ko hindi naman ako masyadong pagod pero nayari ko yung 1 hour and 30 minutes, mag-alarm ako ng isang 5 minutes and isang 15 minutes. Yung pinakamababa, yun yung kapag tumunog na, signal na sa akin na pwede ka nang bumalik doon. So kumbaga minimum ko siya. Bawal pa akong bumalik kapag hindi pa siya tumutunog. And then kapag tumunog na nga yung minimum, pwede na akong bumalik or pwede pa akong magpahinga until doon sa pinakamataas or pinakamahabang duration ng pahinga ko, which is yung 30 minutes sa lutong-luto and yung 15 minutes sa okay lang. So yun lang, kung marami kang natutunan dito sa video na to, sobrang ma-appreciate ko kung mapipindot mo yung like dyan sa baba, and mas ma-appreciate ko kung magsasubscribe ka kung hindi ka pa nakasubscribe. Para naman magkaroon ako ng additional boost para mag-create pa ng mga ganitong klase na video about productivity and other stuff. So thank you so much for watching. Let's stay productive and I'll see you on the next video. Goodbye.